Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Muli mga kapatid, mag-share na naman ako ng aking devotion ngayong umagang ito. Pero dapat unahin natin ang Diyos. Manalangin po tayo, samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Aming Ama sa Langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kaming nagpapasalamat ngayong umagang ito na sa pagkakataon, Lord God, na pinagkaloob mo sa amin yung magising ng maayos at malakas ang katawan dahil po ito sa inyo. Salamat din po sa pagkakataon na binigay mo po sa amin na naman ngayong umagang ito na kami po ay makarinig, makapag-aral, makapagbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kami samahan, turuan, gabayan upang maging maayos yung aming pakikinig ng iyong salita at lubusan namin maintindihan ito, Lord. Dalangin ko rin na maisabuhay ng bawat isa ang iyong sasabihin na naman ngayong umagang ito. Ama, muli, samahan mo rin po ako, turuan, gabayan na naman, Lord, bigyan ng karunungan para sa akin isi-share na iyong salita ngayon, Lord. Puro salita nawa ang lumabas sa aking bibig, salita na nanggagaling mismo po sa iyo. Maraming salamat po. Makiniklaim ko po na tagumpay ang aming gawain ito. Dahil narito ka, dahil ang iyong salita, ang aming pag-aaralan. Salamat po. Salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisa ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi namin, Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ayan, hello po ulit. Ulitin ko lang mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Mag-share na naman ako pero unahin ko po yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at ang iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Naniniwala kasi ako na maraming pinapadala ang Diyos sa channel na to, sa mga nag-share ng Word of God para madagdagan yung mga makikinig, mag-aaral ng salita ng ating Diyos para maraming makakilala ng lubusan sa Diyos, malaman yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin lahat. Ang Diyos ang gumagawa niyan, kaya dumadami, nadadagdagan yung mga nanonood ng salita ng Diyos, yung mga nagsishare, naghahayag, nagtuturo about the Word of God. Si Lord ang gumagawa niya, si Lord ang nagpapadala niya, si Lord ang pumikilos sa gawain natin para sa Kanya. Kaya salamat siyempre sa ating Diyos at salamat sa inyo dahil patuloy kayong nakikinig ng salita ng Diyos sa aking video at ganun din siyempre dun sa mga tapat na naglilingkod din sa ating Diyos, dun sa mga nagsishare ng Word of God dyan sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok at sa marami pang iba. Alam ko yan, nakikita ko, napapanood ko minsan. Ano po yung mga talagang makikita natin na dedicated, na from the heart, sinishare nila yung Word of God. Kaya salamat sa Diyos at salamat din sa inyong lahat. Salamat. Mga kapatid, Roma chapter 6 po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito at dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 1 to 4. Ulitin ko lang, Roma chapter 6 verse 1 to 4 po. At dito po ay may pamagat na patay sa kasalanan ngunit buhay kay Kristo. Ulitin ko ang pamagat mga kapatid. Patay sa kasalanan ngunit buhay kay Kristo. So tayo po ay mag-umpisa na. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Patuloy ba tayong magkakasala para sumagana ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa
pagkakasala. Samantalang namatay na tayo sa pagkakasalang yan, binago na tayo ng ating Panginoong Hesus. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Nang mamatay ang Panginoong Hesus, nabautismuhan na tayo, namatay na rin tayo sa kasalanan yun. Malinis na, wala na tayong kasalanan. At verse 4, sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos. Patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Nang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus na galing sa puso natin, patay na yun. Wala na yung kasalanan natin. Yung dating ako ay namatay na. Bago na. No? Bago na, isinilang na muli tayo, ako, dahil sa Panginoong Hesus, nang tanggapin ko siya, nang paniwalaan ko na ko siya, nang sumampalataya ako sa Kanya, no? Na siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at sa pangatlong araw muling binuhay ng Kanyang Ama. Ano po? Kaya hindi na tayo mamumuhay doon. Kasi sinabi nga dito, hindi sasagana yung kagandahan loob ng Diyos sa atin kung patuloy tayong namumuhay sa kasalanan. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi, sabi niya, tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Dapat hindi na. No, nang tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, patay na yung dating pagkatao, yung lumang pagkatao natin, wala na, bago na tayong lahat. Kaya hindi dapat natin sinasabi, no, may mga naririnig ako na kasi tao lang, nagkakasala pa rin, nakakapag-isip pa rin ng hindi maganda, nakakapagsalita ng nakakasakit pa rin sa kapwa. Ano po, nandyan pa rin yung nagsisinungaling, nagyayabang, nagmamalaki, ano po, nanunumbat pa rin, nagrereklamo pa rin, nandyan pa rin. Pero dapat hindi na natin ito ginagawa. Pwede natin yan ipanalangin, at dapat ginagawa natin ang pananalangin every day, every minute ng ating buhay. Magdadasal, hihingi ng tulong, kakausapin yung Holy Spirit, yung banal na Espiritu, para tulungan tayo, gabayan tayo, ipaalala yung salita ng Diyos na ating nababasa every day. O mayat maya, yung mga taong patuloy na nagbabasa dyan, mayat maya, pag walang ginagawa, basa. May gagawin sa bahay o saan man, mamaya walang gagawin, basa na naman. Very good. Ano po, yan yung ipapaalala ng Holy Spirit sa atin, yung mga binasa natin na Word of God. Kagaya po ngayon yung ating binasa, yung aking binasa ngayon, yung ating pinag-aaralan ngayon, yung aking sinishare ngayon. Ito yung ipapaalala kung tatanungin mo yan. Pero kung babaliwalain natin, hindi nga natin ito maaalala, hindi ito ipapaalala. Kailangan natin kausapin ng Holy Spirit na nasa sa atin. Kailangan natin siyang kausapin ng kausapin. Magtanong, humingi ng tulong, ng gabay, at hiningin natin na pangunahan tayo ng Holy Spirit sa ating buhay, sa ating mga iisipin, sasabihin, paplanuin sa buhay. Hihingi tayo ng gabay, hihingi tayo ng karunungan. Ano po, yan po yung dapat natin ginagawa. Dahil ikaw, ako, ay muling ipinanganak na ng malinis, maayos, dinamitan na ng malinis, ng puting-puti ng ating Diyos. Dahil sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Kaya kung gusto nating sumagana ang kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay, hindi na dapat tayo namumuhay sa kasalanan. Ano po? Yan po yung dapat nating
alalahanin every minute ng ating buhay na dapat hindi na ako nagkakasala, dapat hindi na ako nag-iisip ng masama, dapat hindi na ako nagsasalita na nakakasakit, dapat hindi na ako nagyayabang, hindi na ako nagrereklamo palagi, hindi na ako nagsisinungaling. Yun na dapat yung ating sinasabi. Tulungan nawa at pangunahan ako ng Banal na Espiritu para hindi ko na magawa at mamuhay na dun sa panibagong buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. Doon sa panibagong pagkakataong binigay ng Diyos sa akin, dapat doon na ako mamumuhay, hindi na sa dating buhay ko noon napatay dahil sa kasalanan. Ano po? Sabi pa dito sa, balikan ko po yung verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat na bautismo na kay Kristo Jesus ay nabautismuhan na sa kanyang kamatayan. Nang mamatay ang Panginoon Jesus. Kasi kanino ba siya? Kanino ba siya namatay? Para kanino ba? Inalay niya ba ang kanyang buhay? Para kanino? Sa kanya ba? Hindi. Sa'yo. Sa akin. Sa ating lahat. Para mapawalang sala tayong lahat. Dahil lahat nagkasala. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan natin lahat. Kaya dapat hindi na tayo namumuhay sa kasalanan, sa pagkakamali, sa karumihan. Hindi na. Dahil binigyan na tayo ng panibagong buhay sa pamamagitan niya ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nang siya ay mabuhay, nagkaroon na rin tayo ng panibagong buhay. Yun na yung panibagong buhay natin, yung sumusunod sa ating Diyos. Yun na po tayo, sumusunod sa ating Panginoong Jesus at naghahayag ng kanyang salita para ang ibang tao rin malaman kung ano yung gusto ng Diyos, kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus, para sila din ay mamatay na. Yung hindi pa nakakakilala ng lubusan sa ating Diyos, hindi pa tinatanggap ang Panginoong Jesus bilang tagapagligtas, dapat mamatay na silang lahat at muling mabuhay at muling bigyan ng buhay ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Yung buhay na kasiya-siya na pangako ng ating Diyos sa atin. Di ba po? Yun po ang dapat natin gawin. Kaya nga may mga nag-share ng Word of God, may nagtuturo, may naghahayag, may nagpapaliwanag dyan dahil gusto ng Diyos na mabuhay ang lahat ng tao. Buhay na walang hanggan. At yung pagkatao nila noon na namuhay sa kasalanan, gusto ng Diyos na tayo ay mamatay na doon sa buhay na yun at bigyan ng panibagong pamumuhay na naka-align sa will ng Diyos, nakasunod doon sa ating Panginoong Jesus. Yun po ang gusto ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Yun po. At verse 4, balikan natin. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin, mga kapatid, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Ano po? Kaya namatay ang Panginoong Jesus at muling binuhay ng kanyang Ama. Sabi dito, mga kapatid, sabi rito, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Meron ka na nun. Naniniwala ako dyan dahil tinanggap mo ng Panginoong Jesus. Namatay na rin tayo sa ating mga kasalanan at muling nabuhay na. Binigyang buhay ng panibagong buhay ng ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya, panibagong buhay na ang meron ka, kapatid. Panibagong buhay na. Makita nawayan ng mga tao na meron na tayong bagong buhay. Panibagong buhay na nakikita na. Kasi tayong mga mananampalataya, tayong nagbalik loob sa Diyos, tayong mga sumusunod sa ating Panginoong Jesus. No? Even hindi tayo nagsasalita, nakikita yan.
kung talagang sumasa atin, no? Tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus na hindi na tayo namumuhay sa ating sarili, kundi ang namumuhay na sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Makikita yan sa papanong paraan. Pananalita mo pa lang, pagkilos mo pa lang, alam mo na. Alam na ng ibang tao na binago ka na ng Diyos. May panibagong buhay ka na. Pero, no, segue lang ako ng konti. Hindi porke tayo ay mananampalataya na tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, sumasa atin na siya, ay hindi na tayo makakaranas ng paghihirap. Dadaan pa rin tayo dyan. May pagsubok pa rin tayong pagdadaanan para mas lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya. Yan po yun, ha. Hindi porke mananampalataya naman ako, nagpipray naman ako, nagbabasa naman ako, nagsisimba naman ako, nagbibigay naman ako ng galing sa aking puso, tumutulong naman ako, nagsishare naman ako ng Word of God. Bakit ganito? Bakit may nangyayari pa rin? Bakit minsan kinukulang pa rin ako? Bakit minsan nasasaktan pa rin ako? Nahihirapan pa rin ako? At dumarating pa rin yung time na parang nalulugmok. Ano po? Yan ay part ng ating pananampalataya. Kasama po yan sa pamumuhay natin na kasama ang Panginoong Hesus, para mas maging matatag tayo, para kung ano man yung mga darating pa, magiging matibay tayo, magiging malakas yung ating loob, at lalaban tayo kasi sumasa atin ang ating Panginoong Hesus. Makakaya natin ang lahat ng pagdadaanan natin. Kung nandyan ang Diyos, nandyan ang Panginoong Hesus, nandyan ang Holy Spirit, no? Para tumulong, umalalay, gumabay, magproteksyon sa atin. Kaya lang minsan lumalaban tayo mag-isa. Sinasabi natin, kaya ko to, malakas ako, matalino ako, may pera ako, ganyan, kaya ko to. No, hindi po natin kaya. Kailangan natin ang ating Diyos. At dahil sa Diyos, magtatagumpay tayo. Nothing is impossible with God. Alam po natin na walang imposible sa Diyos. Kung magtitiwala tayo, maniniwala, sasampalataya talaga tayo, makakaya natin ang lahat. At talagang masasabi natin, salamat sa Diyos, nandyan siya palagi. Mag-pray lang mga kapatid, mag-pray lang. Mag-pray lang tayo. Yes, lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may pangangailangan. Meron pa rin tayong kinatatakutan. Aminin man natin ito o hindi, pero meron pa rin. Pero sabi ng Diyos sa atin, bago na yung buhay mo, kaya mo na yan. No? Binigyan na kita ng panibagong buhay. Kaya mas malakas na yung loob mo. Mas marunong ka na dahil sa Diyos. Yan po yung sinasabi sa atin ng ating Diyos ngayon. Yan po yung tinuturo sa atin ngayon. Ulitin ko lang, patay sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Yan na po yung buhay natin. Wala na yung dati, wala na yung luma. Patay na yun eh. Nalibing na yun. Eto na tayo ngayon. Buhay. Dahil sa ating Panginoong Hesus. Yan ang panampalatayaan mo, ko, at tayong lahat. Yan ang panampalatayaan natin. Kaya natin lahat. Magtatagumpay tayo. At ito'y sunod-sunod. Dahil sa ating Diyos. Magtatagumpay tayo. Mahal tayo ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa mga taong nagtitiwala, sumasampalataya sa Kanya. Kasi nakikita yan sa hindi lang sa pananalita, hindi lang sa pagkilos, kundi sa puso. Hindi naman tumitingin si Lord o ang Diyos natin na porke magara ang pananamit mo, mayamang ka, dyan siya nakatingin sa iyo. No? Heart, mga kapatid. Puso sa puso. Yan ang tinitingnan ng ating Diyos. Pag malinis sa iyong puso, lalong-lalo na sa pagsunod sa ating Diyos, sa iyo nakatingin ng Diyos. Lagi siyang nandyan. Kasama natin siya. Di niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo. Sasamahan niya tayo. Pagtatagumpayin tayo ng ating Diyos. Kaya ulitin ko lang mga kapatid, namatay na yung dati nating pagkatao. Bago ka na ngayon. Bago na ako ngayon. Panibagong buhay na tayong lahat.
Salamat sa salita ng Diyos na ating napag-aralan, napakinggan, nabasa ngayong umagang ito. Salamat sa Diyos talaga. Salamat. Balikan niyo po ito, basahin niyo po ito. At i-share niyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa ibang tao, sa ating kapwa. I-share natin para malaman nila, tanggapin nila ang Panginoon Hesus. At nang sila'y mamatay na at muling mabuhay, na panibagong buhay na binigay ng ating Diyos, mga kapatid. Tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Meron na talaga yun, hindi lang alam ng iba. Kaya dapat nandyan ka, nandyan ako para sabihin sa kanila yung ginawa ng Panginoong Hesus at malaman nila na may panibago na silang buhay. Ulitin ko lang, salamat sa ating Diyos, sa ating napakinggan ngayong umagang ito. Muli mga kapatid, mananalangin tayo. Ipagpapasalamat natin ito sa ating Diyos. Manalangin po kayo, nakikinig ang Diyos. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Yes, oh God. Father God in heaven, muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito sa iyong mga kabutihan sa amin lahat, dahil mahal mo talaga kami, Lord, dahil lagi mo kaming kinakausap, laging nakahanda kang kausapin ng bawat isa, Lord, sa pamamagitan ng iyong salita at sa pamamagitan ng panalangin. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Marami na naman po kaming natutunan, Lord. Nalaman namin na yung luma naming pagkatao ay namatay na. At nang dahil sa Panginoong Hesus, nang siya ay mabuhay, nagkaroon din kami ng panibagong buhay. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Salamat. Dalangin ko ng lahat ng nabasa namin ngayong umaga, maisabuhay namin ito at ma-share namin sa aming kapwa. Tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng karunungan, ng lakas ng loob, Lord, ng kasipagan, upang patuloy kaming humayo at maghayag ng iyong salita para maraming maligtas, O Lord. Salamat po. Pangunahan nawa kami palagi ng Banal na Espiritu sa lahat ng oras at pagkakataon, O Lord, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Salamat po. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain. Salamat po. At sa mga gawain din ng mga tinawag mo po at pinili mo po, wag mo rin po silang pabayaan. Dalangin ko na patuloy silang maghayag ng iyong salita para mas marami pang maligtas, O Lord. Salamat po. Lord, lahat ng nanalangin, lahat ng nakinig ng iyong salita ngayong oras na to, Lord, dalangin ko napakinggan mo rin po yung kanilang panalangin, naman yung kanilang kahilingan sa iyo. Dalangin ko na ito po yung pagkaloob mo po sa kanila, financially, spiritually, maging maayos at matagumpay sila sa pangalan ng Panginoon Hesus. Bigyan mo po sila, bigyan mo po kami ng kalakasan physically, Lord, upang patuloy kami humayo, Lord. Huwag mo pong pabayaan ang bawat tao, bawat pamilya at bawat bansa, O God. Dalangin ko na ang lahat ng tao ay magkaisa, magtulungan, magmahalan, magpakumbaba sa isa't isa. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Maging maayos, masaya, payapa, Lord. Tagumpay ang aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Salamat po, Lord, sa kalakasan. Salamat po, Lord, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Salamat po sa pag-ayos mo ng bawat pamilya sa buong mundo, Lord. Bawat bansa. Dalangin ko po ay magkaisa, magtulungan sa pangalan ng Panginoon Hesus, at ang lahat ng tao ay sumampalataya po sa iyo, O Diyos, at tanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Salamat po, Lord. Salamat. Salamat pong muli, Lord. Ulitin ko lang itong katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. Salamat po for all the blessings, guidance, and protection sa aming lahat. Maraming salamat po. Salamat po, Lord. Muli,
Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa pakitipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi naman, Amen and Amen and Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa Panginoong Yesus. Salamat sa banal na Espiritu. Salamat din sa inyo mga kapatid. Salamat. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.